Mag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon. We will begin a series on the book of Revelation, citing on what's going on in the communities around. Medyo, ito po isa sa mga aklat na ayaw pong basahin, kinatatakutan, pero we will try to venture. And so let's just read together. Alright? Unveiling the coming days. Alright? Together? Ready? Go! Ang leon mula sa lipi ni Huda, ang anak ni David, ang siyang nagtagumpay at may karapatang mag-alis sa 7 selyo at magbukas sa kasulatang nakarolyo. Lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatan sa kanang kamay ng nakaupo sa trono. Inawit nila ang isang bagong awit. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatan at sumira sa mga selyo niyon, sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. Amen? Amen. Why don't you ask your seatmate, nasa Book of Revelation ka na ba? Amen. Please be seated in the presence of the Lord. Welcome everyone. Ang bilis po nating magbasa, di ba? We just started in the Gospels and then now it's the Book of Revelation. Ang ganda, no? Pagkatapos po nito, babalik po tayo sa aklat ng mga ni Samuel, ano? At ng mga hari at ng kronika. Okay? Dahil dito, nais ko na medyo alisin ang mga kaba natin, ano? Upang pag naunawaan mo kasi ang aklat ng pahayag, makikita mo, ay, ganun pala, eto pala inaasahan ng Diyos sa akin, yun pala ang papel ko. Amen? So, take a look at this, ha? Ang purpose ng Book of Revelation ay hindi upang manakot. Okay? It was to prepare, ihanda tayo, and to strengthen the Christians of Asia Minor. Nasaan ba yung Asia Minor na yan? Yun po yung present day Turkey. Nilusob po kasi ng Turks. Anong instruction? To remain faithful against the impending persecution. Meron na kasing nagsimula palaki ng palaki po yung pagbabawal ng Kristyanismo during that time. And so, kailangan nagpalabas ng mga sulat, ng mga liham. Itong sila Pedro, si Pablo, si Juan. Ito na po ang panglimang aklat ni Juan. Remember the Gospel of John, the 3 epistles of John, that makes it 4, and then the revelation of Jesus Christ written by John. Amen? Is that clear? Na? Wala pong duda mga scholars dyan na itong si John the Beloved. Hindi po si John the Baptist. Ano po? Ito po ang pagkakasabi mismo sa pahayag 1 pa lamang. Wika niya, isulat mo sa isang aklat ang iyong nakita, ipadala mo ito sa 7 iglesia. Yun. Ano iglesia po yun? Iglesia sa Efeso, Esmirna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Sila po mga naunang mga simbahan ng araw. At saan po yan? Sa Europe po yan. Ano? Sa kalagitnaan po sila ng Mediterranean. Sila po mga sikat na mga lugar ng araw. So yun ang dahilan. Hikayatin tayo na maghanda kasi darating si Jesus at may mga hindi magagandang mga pangyayari. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, paano paghahanda mo? Diba? May 555 ka ba sa bahay? May stock ka bang bigas? Meron ka bang pusong madasalin? Kasama po yun, spiritual na paghahanda. At ikaw ba'y nagbabasa ng salita ng Diyos para hindi ka matatakot? Okay? At pag nawalan ka ng trabaho, ay, nakahanda ka ba na tumingin sa bakuran mo, may tanim ako na saluyot. Ano, masarap ba yun, Kuya Tirso? Ano, at meron akong bagoong sa bahay. Ano? Para wala pong gutom. Isa po sa pinaghahandaan ngayon niya, kahapon po may malaking parada, nakita ko.
Sabi nila ay, to plant is to print money. Biro mo yun? Pag nagtatanim ka pala, para ka nag-iimprenta ng pera. Magtanim na po kayo. Sabi niyo sa katabi mo, anong tanim mo sa bahay? Tanim ka na, Paul, ha? Tanong niyo nga si Raymond sa si Kuya Johnson, ano mga tanim nila. Baka puro namumulaklak. Kailangan po nakakain. Okay, galing po sa Greek word na apocalypsis. Kaya po yung salitang apocalypse, nakakatakot. Ibig sabihin lang po nun ay revelation. Hindi po nakakatakot yan, ano? Inihahayag kasi ni Lord, ano yung gagawin natin sa future? It refers to an unveiling of something that is unknown to us. It is a work written to make known the events of the future. So, inalis ang selyo. Kaya po yun ang binasa natin kanina, no? Kasi nakabalunbon ang scroll. And so, nakaselyo po yun, parang ano po siya kandila. And so, you have to be qualified to remove it. So, iyak si John. Sabi niya, sinong magbubukas ng selyo para malaman natin? Sabi nung anghel ay, may natagpuan na ang kordero ng Diyos. Amen? And so, when he was there, he opened it up. Tinanggal ang selyo at tinanggal ang balunbon at binasa sa atin. Okay? Ang napansin ko sa Biblia, ay napakarami pong mga sekreto ng Biblia. Meron pong mga talinhaga. No? Si Jesus, nung dumating dito, parang nagkukwento siya, tawa ng tawa yung mga tao, natutuwa. Ngunit, patalinhaga, sabi ng mga alagad, ba't ho ba kayo ganyan magturo? You're speaking in parables, you're not clear. Sabi ni Jesus ay, meron dahilan dyan, ano? Meron kasing mga kalaban tayo para hindi nila ma-preempt yung mga plano. They are enemies. So that they would have to... Pero siya, papaliwanag niya sa mga alagad, yung mga alagad naman, ituturo yun sa mga tao. And this has been prophesied about the coming of the Messiah, that He will be speaking in parables. Kaya isa po sa business ni John ay alamin. Nagpunta po siya sa isang trance, ano? Sa isang vision. Sabi sa kanya ng angel, come up here. So, rare few. Pag ito naintindihan mo, pag binabasa natin, you are part of the rare few who can understand. Kasi karamihan po ng mga tao, they have no time. They reject Jesus. And the reason for their inability to comprehend is their rejection of the Lord. Amen? No? Sabi mo nga sa katabi mo, magbigay tayo ng oras kay Lord. Hindi pwedeng sasabihin mo, ngayon lang, may ka-text lang ako ngayon. Sabi ko, nandun ka ba mamaya sa fellowship? Alas 4. Meron po ako fellowship ng alas 4 sa Cabanatuan City. No? Sabi niya, naku, meron kaming bowling tournament. Di okay naman yun. No? Sabi ko, di alas 4 pa naman yun. Hahabol ako. Kailan nyo maiintindihan ang demand ng kaharian? Seek first the kingdom of God. You got to learn it now. Prioritizing the kingdom would have to be on your mind. Hindi ko po sinabing demanding dapat ang church. No, it is a demand of the kingdom of God. And so, bakit po? Baka kasi mayroong mga membro tayo ng pamilya still unchurched today. And you don't care, you don't mind, neighbors. Pero mo, aaten ka ng lahat ng pabinyag, lahat yung kumare mo, lahat kumpare mo, and you don't care whether they perish or not. Hawakan nga natin yung puso natin. Lord, tulungan mo po ako na intindihin ang mga atas ng iyong kaharian. Ang buhay po hindi ho puro tungkol sa pagkain, hindi tungkol sa pananamit. It's not that. Pwede rin, bahagi yon, ngunit meron palang mga inability to comprehend. We have to understand the program of the Lord. And so, papaunawa rin natin yon doon sa tinatawag na unchurched. Ang dami po niyan. Pag tinanong mo ang isang tao, sabi niya,
magsamba tayo sa Panginoon, mag-thank you tayo kay Lord. Lagi naman ako nagte-thank you. Sabi ko, hindi ganyan mag-thank you. To say thank you to the Lord is to be part of a corporate worship. That's how to praise the Lord. Kaya po pala, yung 10 ketongin, hinanapan niya eh. Diba? Sabi ko, 10 yung pinagaling ko Bakit isa lang ang bumalik? Ine-expect ni Lord, babalik ka. Magpapasalamat ka sa Kanya. Be very visible in the work of the Lord. Hindi pwedeng sa isip lang kayo nagte-thank you pala. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, hindi pwedeng puro sa isip si Lord. That's a rejection of the Lord. And so pag nagbabasa po tayo ng Revelation, kaya maraming nakakatakot dito, sabi nila, gumagamit po ang Bible ng salitang halimaw. Mga ganon. Hindi po siya yung monster na may pangil, hindi po ganon. May tinutukoy po siyang mga tao na ang description niya, this is the beast. Okay? Let me give you some example. Halimbawa, sabi niya, Pahayag 9, Hinipan ng ikalawang anghel ang kanyang trompeta at nakita kong nahulog sa lupa ang isang bituin. Nalaglag yung bituin. Pero hindi po yan yung twinkle, twinkle, little star. Okay? Kasi po kung totoong bituin ang malalaglag sa lupa, durug-durug po tayo rito. Wala na pong daratan si Jesus. So it doesn't work like that. Sabi po niya, ibinigay sa bituin ang susi. Yung bituin tumatanggap ng susi? Ibig sabihin nun, tao po ito. Are you with me? Hindi po siya yung bituing nalalaglag, pero makapangyarihan tao na natatanggal sa pwesto siguro, no? Binigay sa kabituin ang susi ng banging napakalalim. Now, let me give you some overview para yung ilang simbolo kasi po pinapaliwanag dito sa pahayag. Halimbawa po, chapter 1 pa lang, sabi niya, ito ang kahulugan ng 7 ilawang ginto at 7 bituin. Eto na, binanggit Meron palang paliwanag Ano sabi niya? Ang 7 ilawang ginto ay 7 iglesia. Yun yung nasa Asia Minor kanina. Ang tawag niya, 7 ilawan. Ano naman yung bituin? Yung 7 bituin ay ang mga pinuno ng 7 iglesia. Sa ibang salin po, ginamit yung the angels of the churches. Kasi po sa Greek word po ng angel po ay messenger. Kasi nung araw po, there are itinerant preachers. Umiikot po yung mga piling-piling mga guro, umiikot po sila at mangangaral po sila. Ang tawag po sa kanila ay messengers. Dito sa aklat ng Revelation, ginamit po sa kanila ay star. Are you with me? So, binigay dun sa isang bituin yung susi. Ano yun? Pinuno ng 7 ng iglesia. Yun po pala yung bituin Sabi mo nga sa katabi mo, magbabasa na ako talaga. So, don't be afraid. Pinapaliwanag naman niya Ang 7 bituin, mga pastor po yan, mga mangangaral, mga ebanghelista sa 7 iglesia. At kanina, binigay sa kanila yung susi ng kalaliman sa lahat. Himas-himasin mo ngayon katabi mo, sabi niya, parang mahirap yata talaga to. Pero pinapaliwanag naman pala. Sabi mo, amen? Okay, so relax lang, So hindi po sinabing babagsak ang bituin, kasi po pinaprophesy niya rito, yung mga false prophets po, meron pong magigiting na mga leaders, magbabagsakan po talaga. Okay. Nung panahon ng Genesis pa lang, ginamit na po yung bituin symbolically. Halimbawa po si Jose, si Joseph the Dreamer. Di ba sabi niya, nanaginip muli si Jose. Nakita ko, sabi po niya, sa aking panaginip, ng araw, ang buwan, at 11 bituin ay yumuko sa aking harapan. Meron pa naman bituing yumuyuko. Yung pong mga kapatid niya kasi, 11. Pan-12 po si Jose. Okay? Sabi niya, yumuko sa akin yung mga bituin doon sa panaginip ko. Ibig sabihin po niyan, ini-interpret talaga ang bituin sa mga kuya, mga leaders, political leaders, magbabagsakan po yan, sabi ni John sa kanyang aklat. Amen? Ay, salamat. Kalapitin mo ulit katabi mo, sabi sa kanya, naiintindihan ko rin. So, kayo mag-iisip ng yung una po, ang inisip ng mga tao, merong meteor shower. Biro mo, mga gano'n, magbabagsakan yung mga bituin,
Bakit po kailangan niyang gawing symbolic yung mga paliwanag? Kasi po, lihim na aklat po ito nung time na yan because under persecution po kasi. So pagka nahagilap ng Roman Empire yan, hindi nila maintindihan. They are enemies of the faith. Amen? Now, kailan mangyayari ito? Eto na, nagkaloko-loko na po rito. Sapagkat, di ba? Basahin natin ha. Tingnan nyo. Dumarating siyang, ano yun? Si Jesus to, no? Nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat. Pati ng mga sumibat sa kanyang tagiliran, tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Nangyari na ba to? Sabi pati yung mga sumibat sa kanyang tagiliran, tatangis pag nakita siya. Ibig sabihin, no, mga patay na ho itong mga sumibat sa kanya eh. Paano kaya yan? Ano? Sabi sa iyo, mahirap. Sabi sa iyo, mahirap eh. Okay? So, ito po talaga, controversy po talaga ito. People are thinking, wow, nangyari na pala kasi makikita siya ng mga sumibat sa kanya. Yung mga scholars po, nilagyan nila ng date yung Book of Revelation. Hati po sila. Na-split po yung mga scholars. Sabi niya, meron po kasi mga early dating of the Book of Revelation. Nilagay po nila in 65 AD. Okay? Pero yung pong ibang scholars, nilagay po nila na 95 AD. Kailan po ba winasak ang Jerusalem? 70 AD. This is the fall of Jerusalem. The destruction of the temple. Yan po yung pinag-aralan natin last week. Di ba? Now, tingnan niyo po kung 65 AD sinulat ito, ay nako, tsak na. Ang tinutukoy ay noong pinabagsak ang Jerusalem. Yan po ang tsak na tinutukoy, kung 65 AD. Pero kung 90 AD, tapos na yung pagbagsak ng Jerusalem, meron pa tayong hinihintay na future talaga ng Great Revelation. Are you with me? May hinihintay po tayo talagang dakilang araw. At ito po yung mga sabi nila, nung panahon ni Nero, hindi naman na-banish pa yung mga Christians. Nandyan lang sila, pinapapatay lang isa-isa. Okay? So, no church in Smyrna during 60 AD. Sabi po niya. At maras lamang, ito talaga. We are still waiting for the coming. Pero natagal po ng konti. Okay? Are you with me? Now, ito na. Ang tawag po ng mga 65 CE na scholars, mga preterists po sila. Sabi nila, ay, nangyari na yan. Okay? Ibig sabihin naman po natin, yung mga katulad po natin, ay we're still waiting for the coming, ay mga futurists po tayo. Yun po ang tawag nila sa atin. Kasi we're still waiting for the coming. Tingin po ng iba ay dumating na. Sa spirit nga lang dumating si Jesus. Tapos yung World War I, yung World War II, sabi nila, yun na yung tribulation. Pero parang common pa rin po kasi nakasurvive po tayo. Sabi po ng Bible ay merong bubuksan na mga selyo pa. Kailan po mangyayari yan? It marks the second coming. Ito po, hindi pa po nangyayari ito Sapagkat kung ito na yung second coming, ito na yun, wala nang excitement. Asan si Jesus? Ay, nasa puso. Ganun lang po ang paliwanag natin lagi. It has to be a physical presence of the Lord. At saka yung beginning of the tremendous apocalypse. Okay. Ngayon, eto na po para maunawaan natin, kailan ba talaga mangyari ito? Meron pong mga feeling dyan Feeling lang, sorry Alam ko ayaw ng marami itong salitang ito Pero yung presence po ng Diyos kasi, parang confusing daw sa panahon natin. Halimbawa, from Malachi to John the Baptizer, meron po kasing 400 silent years. Hindi po nila maintindihan bakit walang propeta, handog lang sila ng handog ng tupa, nobody is trying to inspire them. One of the most boring years. Walang Diyos. Parang ganon. 400 years. Mula nung sinulat yung Malachi hanggang kay John the Baptist. 400 silent years. Wala pong pinadalaan Diyos. Bigla na lang sumulpot si John the Baptizer. Okay? Now, tapos po noon, magkasunoy po sila, panganay lang po ng konti si John, si Jesus na po. 3 months lang po difference nila, magpinsan po itong dalawang to Okay? Tapos sa Jesus era, 33 and a half years lang po nawala na si Jesus, umakit na siya sa langit. Pero maximum spiritual gifts, grabe ho yung healing,
Grabe po yung preaching. Antindi po, busog na busog po sila ng panahon pong ito. Amen? Pero meron pong church era, panahon po natin ngayon. Maximum outreach ang instruction to the ends of the age. Amen? Aabutin talaga, hindi pang Jerusalem lang. Nag-umpisa po sila sa then known world. Ang tawag po nila ay Asia Minor. Nakarating sila as far as Rome. Okay? At praise the Lord. Sabi mo sa katabi mo, bakit? Nakarating sa bantog yung gospel. Amen? Ang church po natin ay nasa around anong edad natin? 1973 Anong edad natin, Kuya Johnson? 49. Big time po yung anniversary natin next year. Okay ba yan? Lugaw po kasi tayo this year. Naglugaw po kami. Next year po ay sopas. Big time mo yun, big time. Salamat sa Diyos, nakarating po sa atin. 1973, nagtindig po kagad sila ng simbahan tulad po nito. Amen? Ano? Hanggang ngayon po, ito yun. Bumulong ka sa katabi mo, palitan natin. Na mas maganda. Mas bago. Amen? Parang walang gusto. Nakakahiya ako kasi sa next generation pag hindi natin pinalitan ito. Pero matibay pa po ito. Kaya naghahanap buhay si Paul, no? Para may papadonate ng katedral. Tama, yun pala yun. Ngayon ko lang naintindihan. Nagdudusa tuloy yung isa dyan. To the ends of the age. Nakarating po sa atin, pero hindi hihinto rito. Kung hindi, magkakamot yung angel, ay huminto sa bantog yung gospel. Kailangan parating pa natin sa mga iba't ibang barangay. Amen? Kaya nakarating sa Kasulukan, anong year? Alam niyo yung year. Nakarating sa Katalanakan, anong year? Nakarating sa Villa Isidra, Bukang Liwayway. Ito, founder to Nandi dito na nung araw pa to To the ends of the age. Salamat sa Diyos to sa era na to. Amen? Palapakan natin si Lord, Isa po yan sa pinakamahabang era. Imagine, for 2,000 years already, we are proclaiming the gospel. Ito, 400 years na inip na po sila. Ito, tayo po. Si Jesus, 33 years lang ang ministry niya, pero maximum, karismata. Nabubuhay yung patay, nakakakita yung bulag, antindi. Ngayon po, parang nag-umpisa rin po silang ganon, pero more on the preaching of the gospel to the ends of the age. Gusto po ng Diyos, marinig ang Hindu, makarinig ang Buddhist, makarinig ang mga communist, mga tribal people, kaya po we are participating in that. Eto na. Pagdating po nitong era ng Revelation, medyo malupit po ng konti, maximum pouring of the wrath of God. Sabi na nga ba, malungkot to. Ano ba naman yan? Look at this prophecy of Jesus in the book of Matthew. Can we read together? Ready, go. Sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao ay magdaranas na matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Nag-usap yung mga experts, sabi niya, World War I, malupit yan 2 alliances, no? Magkalaban po. Germany, ando na, versus Russia and US. Pagdating po naman ng World War II, malupit din. Nasabit po ang Pilipinas doon, di ba? Pagkabomba po ng Pearl Harbor, 9 hours lang umabot na po sa Pilipinas At yan po, yung mga digmaang yan, ay ikukwento ng mga magulang nyo. Tingnan nyo sa Google, gano'ng kaganda ang Maynila nung araw. After the war, 1945, durog po ito talaga. And our parents are thinking, that was it. After po nung 1945 na yun, medyo paganda na po ng paganda yung buhay po natin. And we are very frightful. Meron pa bang isa pa? Ang hirap na po nun. Kinuwentuhan po ako ng lolo ko Imagine, isa po sila sa mga naging kawal, mga guerrilla. Pagkatapos po ay natutulog sila ng basaan damit kasi baka mahalata sila pag nag-ingay. All this trouble and difficulty. Nagka-pneumonia, nagka-TB, lahat ng mga sundalo, especially remembering the death march. It must be the Great Tribulation. But, really? O meron pa bang ibang hinihintay? Matinding kapaghihatian na hindi pa naranasan mula ng likhain ng sanlibutan. May titindi pa ba ron? Grabe naman.
And so, ang leksyon po nito ngayon lang, simpleng-simple lang, tigilan ng kaartehan. Amen? Oy, umuulan, hindi ako pupunta sa church. Gumaganon pa po ba kayo? Ha? Biro mo, binigay sa atin to aklat ng Revelation, pinakita yung paghahanda na dapat gawin kasi those people who are not in the Lord will perish. Tayo po, potential pang madagit na tinatawag pong rapture. It is a potential thing. Pero tingnan niyo po mabuti ito. Baka po ngayon, biro mo, sa church lang hindi ka makapunta eh. Langit pa, mas malayo yon. Kalabitin mo nga yung katabi mo, sabi sa akin, sipagan natin. Ha? Magpe-pray tayo. Sabi nung nanay, magpe-pray tayo. Nay, nanonood ako. Biro, pinanlakihan ng mata yung nanay. Nanonood daw siya. Turuan yung mga anak na seryosohin ang pagdating ng Panginoon. Sapagkat ito pong mga batang ito, baka wala po kay Lord. Kailangan abutin natin mabuti. Yung nanay nyo, yung lolo, si lola. Bakit ba kailangan abutin? Hindi ba kanya-kanyang faith talaga to? Oo. Pero somebody would have to preach to them. Mahirap mag-share ng gospel, mahirap mag-host, mahirap magpakain. Kahapon, andito yung mga tatay, ang dami po namin. Ha? Ang hirap pala mag-asikaso ng mga tatay, mag-imbita. Ngabi nung isa, pupunta raw. Hindi rin pumunta. Di ba? All these disappointments, why? Bahagi po ito ng paghahanda natin, pakikilahok sa mga hirap na darating, tigilan ng kaartehan. Amen? Talagang mahirap po. Pero mas mahirap po pagka nakita mong nagduro sa mga mahal mo sa buhay. And so the revelation unveils what? God. Ganito po ang style kasi ni Lord eh. God supernaturally does something without your permission. Hindi siya magpapaalam, oy, pwede makiusap, lilindulin ko ha. Hindi ho ganun eh. He doesn't ask permission. He does the supernatural. That's the book of Revelation. Look at this. Nung pong panahon na yung first coming nabulabog po si Herod eh. Kasi biro mong nadinig niya doon sa tatlong magi, may hari ho pinanganak, son. Sabi niya, ha? Hindi ko alam yan Hindi ho magpapaalam si Lord sa mga hari. Kasi pababagsakin niya po yung mga yan eh. In the first coming, ito pong komentary ni Matthew. Sabi niya, nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Biyera to, sabi ng Jerusalem. May haring dumating. Gusto ni Herodes, siya lang ang hari. Pero God is no respecter of persons. Amen? Hindi po gumagalang ang Diyos sa tao. Hindi siya sasabihin na, may piyesta pala kayo dyan. Uy, anniversary nyo pala. Uy, kakasal ka pala. Excuse me pwedeng dumating ako sandali. No. Shoo! In the twinkling of an eye, without asking for permission, He would. Amen? Sabi nga natin ang malakas, come, Lord Jesus. Say it from the heart. Kasi po, ito po ay kaligtasan. Yun po ang ibig sabihin nito. Pero ang delubyo ay sa mga tumalikod sa Kanya. Those who rejected Him. Tingnan mo to, Hindi ho magpapaalam to, ang pangalan po ay tomato flu. Tapos na po yung monkeypox. Iba ho ito. Ito po yung mga, grabe ho parang meron kang, nakikita nyo ba yan? Tomato flu, what we know far about the viral infection is spreading among the children in India right now. Okay? Hindi ho takutan to, hindi ho talaga yan. This is for those who reject Jesus Sinasampulan na po tayo lang. And so there's a special covering. Napansin mo, nakalusot ka ng coronavirus, Ate Phoebe? Nakalusot ka Because you're a child of God, you are sealed. Amen? Meron pong special protection. Ngayon, meron din pong mga nauna sa atin. Ang paliwanag puro na ay hindi maipaliwanag. Pero lahat po kasi talaga mamamatay naman. Wala pong exempted yan. Now, God can impose on the natural. God confronts arrogance. Babaliin po tayo. Yung espiritu natin talagang babaliin ng Diyos Kasi kala mo, porke marami kang pera, marataas ang pinag-aralan mo, you control everything. No. God violates everything that is on the natural.
Nalaglag mula sa langit ang mga bituin, parang mga bubot na bunga ng igos kapag binabayo ng malakas na hangin. These are symbols. Nagtago sa mga yungib na bato. Ito na interpretation niya. Ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan, at lahat ng tao, alipin man o malaya. Pababagsakin po niya yung mga bituin. Amen? Are you with me? Kasi po, bakit? Babalian niya po ng Espiritu. Bakit? Ayaw pong magpasakop sa kanyang pagiging hari at Panginoon. And so, hindi po para sa atin to. This is not for the children of light. Di mo ito mga ito, ha? Nakakapasok po sila sa Congress legally, ha? Para mag-infiltrate po sa atin mga kaisipan. Kaya nagtataka yung mga nasa pamahalaan, sabi niya, grabe yung UP, oh. Pinag-aaral natin ng libre, tapos ang laban ay pabagsakin. They don't know how to say thank you. Kasi po na-infiltrate, at napasok po tayo sa Congress. Alin dyan ang nanalo na naman? So, ang paraan ng Diyos ng papapasuko sa mga tao, minsan po, the easy way. Ano ang in-expect niya sa'yo? Nadinig mo yung gospel? You listen carefully. Listen attentively. Take note. And then, your response is, repent. Dadali po ang buhay natin. Amen? Yun po ang gusto ng Diyos, Tamang pagpapasuko, may mga ngaral, may papadalang cell group sa'yo. Nakita mo, Lord, yung buhay ko pala, taliwas sa Biblia. Sinungaling po ako, tamad po ako po ay abusado sa aking asawa. Pag na-realize mo, magsisi po tayo sa kasalanan. Lord, wala pala akong time sa'yo. No? Pero merong hard way, may calamity. No? The hard way. Yun po kinukwento sa atin ng Revelation. Pero meron pong isa. The tragic way. Yung po bang tinanggihan ka na ng Diyos? Yung kalamidad, madali lang po yun Ay, nasira yung bahay ko. Ay, lumindol. Nawasak ang negosyo. Pero to be rejected by the Lord is forever and ever. Look at these words. Together? Go. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ng iyong masasamang gawa. Gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko ang kinalalagyan ng iyong simbahan po yung ilawan Aalisin ko yung simbahan nyo. Wala na sa barangay, ayaw nyong pakinggan Ha? Sa Riverside ba may gospel witness, may cell group pa ba? Aalisin pala pag you keep on rejecting Take a look at that, ha? Baka po sa barangay nyo, ay, salamat, wala nang simbata. Baka gumaganon po kayo. You need a host. You need a cell leader that will be encouraged, that will be providing dawn watches. Every morning po, tumatanggap po ako ng reports ng dawn watch, pagka Sunday. Sabi niya, Pastor, ito, 8 po kami. Pinag-pray po namin yung Barangay Rizal. No? I receive reports like that. Now, ano po nangyari sa mga simbahang ito? Lahat pong yan, nabura sa mapa. Sabi ng Diyos di nung nilusob po sila ng Turks, naging Turkey po itong Asia Minor, puro Islamic po lahat yan. Na wala pong sinyelas ng Christianity. Kaya puro katakot-takot na pagtuligsa sa mananampalataya noon at ngayon. Ang hirap pumasok po dyan. Very expensive to proclaim the gospel there. Expect massive circumstances that you cannot explain. Yun pong warning sa atin. Watch out for divine beginnings also. Meron wawasakin, may tatapusin, pero meron pong pinapasimulan ng Diyos pala. Meron siyang gagawin. Okay? Are you with me? Palapanan natin si Lord. So itatabi po niya parang nagwawali, sisigan po niya yung mga basura, pero meron po siyang papasimulang mga bago. Tingnan mo itong mga salitang ito. Kaya niyo bang basahin yan? Together? Go. Ngunit, dapat kayong manatiling tapat sa akin hanggang ako'y dumating sa magtatagumpay at tutupad ng kalooban ko hanggang wakas. Ibibigay ko sa kanya ang pamamahala sa mga bansa,
Mamamahala siya sa pamamagitan ng tungkod na bakal at dudurugin niya ang mga bansa na parang mga palayok. God will regain control. Sabi po ng Bible, the kingdom of this earth shall surrender to the king so that the whole earth will be God's again. Ito pong week na to, medyo naging abala po ako. May dumating tayong mga bisita, mga Koreano. Hindi ho mga missionary, mga businessman. Isang pastor lang po yan ang meron. 25 po sila. Ang nakarating po sa akin dito ay 6. No? Yung isa dyan ay beautician kaya makinis Ano? Mga mapepera po ito, inalis yung kaartihan sa katawan at umuupo sa sahig. May meeting sila, ganyan. Tapos dinala po namin ng bahay-bahay. Amen? Medyo parang uulanin, medyo maya-maya mainit, pinasok yung mga bahay, pinagkaguluhan po sapagkat mapuputi Tapos hindi nagkakaintindihan, kaya yun lalong sasabihin niya, anyong-anyong. Sabi naman ng Pilipino, kailangan mo ng payong. Kaloko-loko yan. Pero pagka nagpe-pray na po, magpe-pray siya sa Korean, magpe-pray din po yung Pilipino sa sariling wika. Kasi po, massive po yung galaw ng Diyos Ito po, may kasama po siyang dalawang anak. May kasama siyang 2 anak. Merong magsasalita ng konti sa kanya, kahit hindi ho naiintindihan, sasabihin niya, Amen. Pero i-interpret naman ito sa sarili niyang pag-intindi. Siguro John 3:16 yung sinabi. Ay, mahal ho kayo ni Lord. Hindi, tumutok po kami sa Marcos 1:15, no? Yung 1:5 ba yan? Talikuran ng mga kasalanan. So, repentance po ang prayer po namin sa bawat bahay-bahay. Ito pong biyahe namin sa Laos, ganyan din pong gagawin namin. Merong conference, pero meron din pong house to house. The same is true with the trip to Indonesia kasi po pinakamalaki pong Islamic nation Indonesia sa buong mundo. Yung iba po malaki lang ang geography nila tulad ng Saudi, pero konti lang ang mga Muslim. Ito po pinakamarami yung Indonesia. Kung ano yung ginawa po ng mga Koreans, gaganti po tayo, tutulong din po tayo dyan. Amen? So mamaya po meron po tayong special offering na naman. Lahat po ng offering po natin, tutulong po natin sa mga And tinausap ko na po yung mga PIPCOP churches, pati po yung mga G12 churches to really help us send young people to the mission field. Why? Last 2 minutes po ng gospel ngayon. Are you with me? Humans will threaten only to discover that they're not in control. They will drop dead before the King of Kings. The human spirit loves the familiar. Dapat po tayo, we do not love the earthly. Kung magsa-celebrate ka ng birthday mo, huwag mong hangarin yung sana pinakamatindi ngayon to. Kasi golden years ko ngayon. Ang naisin mo talaga, ang golden years ng buhay mo, yung paglilingkod kay Lord, hindi yung paghahanda. Hindi po yung pagkain. Nakaka-alta presyon po kasi ito. Do not desire the ordinary. Amen? Isipin nyo mabuti ito. Papasok yung mga anak mo, meron siyang kompletong gamit, lumingon ka sa kapitbahay mo. Sino dyan yung nanay, maiyak-iyak, umiikot ang puwet kasi wala pang gamit yung anak niya? That's how to think today. Because we have to have impact in our community. Ito po yung mga tatay kahapon, no? Meron mo, yung mga tatay po, ang ganda po ng patotoo, yung isa ang pangalan, Satanas. Ganon. Nandito pala sa atin sa Muñoz Binagoan ng Lord ang buhay. Sumasama ngayon si Satanas sa MCC. Ang tindi, no? Pero kasi binago ng buhay itong taong ito. Okay?
At kasama po namin dyan, lahat ng mga taon to ay sabik na sabik. Kailangan madagdagan ang mga tatay na patuloy na hihipuin ng Panginoon Diyos. Amen? Ay, kahapon po yan, ang saya po namin dito, very messy. Bumabaha ng sinampalukang manok. Yan, ha? Mga tatay. Ito naman po yung Destiny Group. Nag-uumpisa pa lang po kami, maliit po yung grupo namin, pero we try to reach out to those who are working class. Lahat po na naghahanap buhay na binata at dalaga pa lang ay aabutin po namin. Sayang si Paul hindi qualified. Yan, nagturo rin po ako dyan. At kailangan po malaman natin kung ano ang darating na mga panahon upang makilahok tayo sa panawagan ng Diyos. Tayo po tayong lahat. Hawakan natin ating mga puso. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, darating ka nga pala. Gusto ko pong makilahok sa pag-aabang at paghahanda ng maraming mga tao. Ayoko na pong mag-inarte. Alam ko po marami tayong ambisyon at mga pangarap, maraming gusto tayong bilhin, at marami tayong aktibidad, marami tayong gustong puntahan. Ngunit hilingin natin sa Panginoon Diyos ang isang bagay na ito. Tutulong tayo sa paghahayag ng Ebanghelyo sapagkat ayaw natin na ang mga tao ay nasa mall pag-araw ng pagsamba. At sa panahon lamang ng karamdaman, tatawag sa Diyos. Remember your dads, your moms. Remember your brother, your sister, your friend, yung dabarkads. Banggitin mo yung pangalan nila sa Panginoon ngayon. Sabihin mo, Lord, gamitin mo po ako sa kanila. Na malaman nila na darating ka pala ulit. Come on, let's speak to the Lord. Hayaan mo, Panginoon, na samantalahin namin ang aming mga panahon na ito ng pagninilay-nilay, pagsamba, pananalangin, pag-awit ng papuri sa iyo. We are so lavish with every spiritual blessings, and yet the world is hungry. And so we pray, send us, Lord. Send us, Lord. Send apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers from MCC. Will you supply the needs, Lord? Will you provide? And give us sensitivity to the neighborhood. People who are desperate. Couples who are separating. Children who have no future. We pray, Lord, that we will reach out and touch lives for your glory and honor in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. God bless you.